Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. So, sagot-sagot tayo doon sa mga ano, mga comments sa atin kagabi, no? Then shout out na rin kung may shout out, 'di ba? So, dito tayo sa unang video, yun tungkol do sa bata na kinuha ng engkanto, no? Basa tayo ng mga comments doon. Sabing gano'n ni Ma'am Always Lay, still do not use. Ito yung tungkol do sa sunog, ano? Do sa sunog dun sa LA. Still do not use God's name in vain. Totoo naman ito. Maraming ano, kaya lang yung mga iba nag-comment hindi naiintindihan yung context nung ano. Never ko naman sinabi na may nagsabi diyan mamaya ano madadaanan natin. Wag ko daw inormalize. Hindi naman nagno-normalize. Sinasabi ko lang na for me, walang kinalaman yun doon sa sunog, yung biro-biro na sinasabi. Mamaya explain natin, no. Sabi ni Ma'am Imelda Basquines, baka hindi napansin kasi na may koprahan na nyog, baka naman nahulog doon. Grabe. Kaya ang baga at apoy nun. Hindi na narinig ang sigaw tapos yung maligno ang napagbintangan. Sabi ni Ma'am Imelda Basquines. Sabi gano'n ni Ma'am Yen, yung puno na nanahimik, napagbintangan wala namang masama magtanong sa albularyo. Pero sana nung nawala ang bata, ni-report muna nila sa pulis. Hindi puro engkanto agad na nasa isip. Ito yung napapansin ko eh. Mas napaprioritize na kasi yung paniniwala na yan eh. 'Di ba? May time para dyan. Kumbaga, yung doon muna tayo sa... Ang pinag-uusapan natin dito, yung bata na dinukot ng engkanto, ha? Ang pinag-uusapan kasi natin dito, mas maganda sana kung doon muna tayo sa medyo malapit sa reality. No? Nawawala yung bata. Katulad ng sinabi ni Ma'am Yen, report muna agad sa police. Tapos kung gusto nyo, magpa-albularyo kayo, wala namang problema. Para at least kahit pa paano, may tumatakbo na ano eh, na ano, practical solution. 'Di ba? Ngayon, kung talagang engkanto yung kumuha, di wala namang problema. 'Di ba? Sabi ni Ramrod Dangka, hello, kamusta? Kamusta din, sir? Sabi gano'n ni Ma'am Imela, minsan kapag nasa probinsya, kapag nawala lang, di na kaagad nakita na pagbintangan kaagad yung elemento. Pero malaking tanong ko hanggang ngayon, totoo ba na kapag ikaw daw maraming building ang ginagawa, may nawawala din tao kasi kailangan daw ng dugon tao sinasama sa paggawa ng building para daw maging matibay. Totoo ba yan, Sir B? Ikaw na sumagot niyan kasi hanggang ngayon malaking question sa akin yan. 57 na ako. Sabi lang sa akin ng mga nakakatanda noong panahon. Ang alam ko hindi building eh, tulay. Pero oo, may naririnig nga ako na building. Isa rin yan doon sa theory kung bakit may footprint sa mall. 'Di ba? Sabi nila, oo. Pero yung mga engineer na kakilala ko, dugo daw ng manok eh. Ewan ko, tradisyon na yun eh. I don't know kung totoo yung bata, no? Bata daw pinapadugo or ano. Anyway, di ba? Hello, Hexan Beast. Salamat sa pag-subscribe po. Sabi ni Sir Glenn Kabangbang, you cannot mock God and get away with it. Tapos ito sasabihin na itong isa, wag mong iugnay sa katarantaduhan joke ang pangalan ng Diyos. Ang problema ay ninonormalize nyo yan. Hindi naman ninonormalize. Sinasabi lang na tinanong kasi ang opinion ko dyan eh, dyan sa sunog-sunog na yun sa LA eh. Sinasabi kasi dyan na yun daw yung dahilan nun. Ako personally, I don't believe. Bagamat hindi ko naman kinukontra na gawin yung katatawanan yung name ng Diyos ano. Pero hindi ako naniniwala. Unang-una, sino ba yung host nun? Kasi ni-research ko kung taga saan yung host. Yes, yung agency niya taga doon
sa Beverly Hills, California. Pero siya, 'di ba? Tingnan natin host ng Golden Globe. Yung si Nikki Glaser kasi taga to St. Louis, Missouri 'Di ba? Hindi naman siya doon nakatira doon sa ito siya doon sa lugar kung saan siya nagbiro. Tapos tiningnan ko yung mga celebrity na nandun versus doon sa celebrity na naapektuhan doon sa sunog. Halos wala naman doon. Andun pa nga mas nabiktima pa nga si Mel Gibson Yung nag-direct ng Passion of the Christ na na movie. Alam niyo yung Passion of the Christ? Siya yung nag-direct nun. Damay pa nga siya dun 'Di ba? Wala naman siya doon sa Golden Globe. Si Paris Hilton din, wala din naman din doon sa Golden Globe yung biro na yon. Wala ngang celebrity na nandun akong napansin. I don't know kung may kilala kayo na nandoon sa mismong party na tumatawa-tawa na naapektuhan diyan sa. Meron siguro pero hindi lahat. 'Di ba? Ang punto lang dito, wag agad tayong gumawa ng issue na ganon. Kasi marami namang naapektuhan na makajos din naman doon sa LA. Kung ang logic hindi kasi talaga sa LA mga walang Diyos ang tao diyan di sana sa Las Vegas na lang ang sinunog. 'Di ba? Hindi ko kinokontra na wag yung bastusin ng Diyos. 'Di ba? Agree naman ako doon. Kaya lang minsan kasi alam mo 'yon, wala nang I mean kung wala naman talagang connection, sinabi din naman ni Kaalaman na ang lang naman kasi doon, yung timing. Yung timing. Pero, for me, wala talagang connection yun. Diba? Hindi ko sinasabi inuulit ko, hindi ko sinasabi na tama lang yung ginawa nung nag-joke. Pero, wag natin ipilit na may connection yun. Diba? Kasi kung yung pagiging godless lang ang pag-uusapan, Las Vegas na dapat ang sinunog. 'Di ba? Andun ang pasugalan, lahat ng tawag ng laman nandoon sa lugar na 'yon. 'Di ba? Basa pa tayo ng comment. Huwag niyo kong pagbibintangan na ganito na ninunormalize. Hindi ninunormalize yan. Ine-explain lang na kung titingnan mo, sarcasm yung ginawa. I don't think may intention yun na Tsaka kung mapapanood yung kay Kaalaman, ang talagang minakdo ng lubusan, yung Catholic faith. 'Di ba? Most of mga makadiyos kasi na anti-katoliko din naman, katulad nung anti dun sa doctrine ng Katoliko, 'di ba? Most of yung mga yung mga rebulto, 'di ba? Minak din yun. Ba't yun hindi naging count yun? Yung minak yung Pope. Alam nyo ba na kumanta yung regarding do sa tanong natin sa video ni Kaalaman Kasi for me nagiging alam mo yon, yung para naman tayo hindi nag-iisip niyan kung idudugsong nyo lang doon. I know ako din mahal na mahal ko din ang Diyos. Pero kung ganyang kababaw yung natin. O oras lang ang pagitan ay Tingnan mo ito yung yan nga yung minak pangalan. You will be popular. You're gonna be popular. 'Di ba? So ibig sabihin yung mga hindi Katoliko diyan ang pinapabura ng Diyos, yung Catholic Church. Hindi naman siguro. 'Di ba? Inuulit ko hindi ko sinasabing nino-normalize ko 'yon, pero kung doon sa logic na yun ba yung dahilan kung bakit nasunog, I don't think so. Doon sa 200,000 na yun, hindi naniniwala sa Diyos, yun naapektuhan.
'Di ba? Andun nga si Mel Gibson eh. Bagamat racist si Mel Gibson, ano, 'di ba? May issue kay Mel Gibson sa pagiging racist eh. Tsaka medyo may pagka-anti-Semitic eh. Pero 'di ba, siya yung nag-director ng Passion of the Christ eh. Affected siya dun sa sunog eh. 'Di ba? Hello, Krauskal. Sabi ni Sir Mario Bonina, isa po sa hindi mabuting part ng religious way of thinking nagagamit siya to demonize yung mga tao na hindi ka parehas ng belief. Oo, exactly, no? Kung tutusin po, hindi naman bago yung forest fire na yan. Nagkataon lang na may bitaw ng ganong statement bago nangyari yung sunog. 'Di ba? Pero hindi naman kinukontra na okay lang yung okay lang yung ginawa na yon. Sinasabi lang na na masyado lang na yan, nabigyan ng kahulugan. 'Di ba may forest fire na noon pa dyan sa LA na yan, 'di ba? May mga celebrity din na naapektuhan noon dati. Nangyari na yan before. Oy, si Sir El Jaco, California kami, bro, Hill. San Francisco, 8 hours drive from LA. 'Di ba? Medyo malayo-layo sila, Sir El Jaco. Minessage ko kita, Sir El Jaco, kung kamusta ka na dyan. Sabi ni Sir Momong, wag na idamay ang Diyos sa walang kabuluhan regardless kung sarcasm o pagbibiro. Kahit biblical man, sinasabi din yan doon. Anyway, wag sana madagdagan ng casualties ng sunog. Oo, nandun naman yon. Ang ini-explain lang po, 'di ba? Minsan kasi parang parang defensive tayo na hindi maintindihan eh. Hindi naman sinasabi na ipagpatuloy nyo, sinasabi lang na walang connection. Parang ganito lang yan, may namatay may pinatay diyan sa tulay. 'Di ba? Tapos sinasabi na may white lady kasi. Tapos sinabi ko, wala namang connection yung kwento ng white lady doon sa pagkamatay sa tulay. Hindi ko naman sinasabi na okay lang na may mamatay doon. 'Di ba? Nakukuha nyo sana. Huwag tayo masyadong butthurt sa mga ganyang bagay. Pangunawa ang unahin natin. 'Di ba? Unang-una natanong ako, ang tanong sa akin, ano masasabi ko kung may connection ba doon? Tingin ko wala. Hindi ko naman sinasabi na i-promote 'yon. Ano ba? 'Di ba? Malakas kasi hangin tapos mahangin, pero doon nag-umpisa daw 'yon na putol na power line yung nag-ignite. Sabi ni Sir Jerome Salas, "Good eve, sir. Naniniwala ako na wag nating kutyain si God." Ako din. Yang sunog na yan sa California, sabi mo maibabase sa scientific. Pero hindi nila nagawa ng solution, sir, noon pa, 'di ba? Tsaka Sir Bungo, bakit pagdating sa pambabastos na lang God or si Jesus ang ipinapahiya nila, sir? Ginawa nila ng nakakatawa o pinapahiya nila, sir. Bakit yung Muslim hindi nila pinapahiya, Budismo hindi nila mabastos? Ba't ganun, sir, puro Katoliko? Hindi naman puro Katoliko. Hindi lang naman Katoliko ang affected dyan sa pag minamak mo yung God. Andyan din naman yung mga born again. 'Di ba? Andyan din naman yung minsan hindi ko naiintindihan yan may nagsasabi, anong religion mo? Christian kami. Tatanungin ko, anong religion mo? Katoliko ka ba? Hindi, Christian ako. Di ba Christian din naman ang Katoliko? Iba pa ba yung pagiging Christian ng mga born again sa mga Katoliko? Yun ba ibig sabihin nun? Iba pa rin ba yung pagiging Christian ng mga born again sa Iglesia ni Cristo? Hindi, nagtatanong lang ako kasi parang may pagka-elitista kasi ang dating minsan eh. 'Di ba? Pag tinanong, ano ka ba, Katoliko? Hindi, Christian ako. Parang kayo lang ba yung Sorry minsan kasi yun ang tapatan tayo, kinukonsider nyo bang hindi Kristiyano ang Katoliko? Then tinatanong ko mga born again, nagtatanong po ako ang mga iglesia ni Cristo, hindi rin ba Kristiyano? Ang di ba? Kasi kadalasan yan anong religion mo? Christian ako. Di ba?
ba't gano'n sa puro Katoliko na lang, wala naman tayong ginagawang masama. Lalo tuloy ako nananalig sa Panginoon ng Katoliko kasi yung paninira nila na yan, nagpapahiwatig na totoo siya. Sa respeto, sir, sana mapansin. Yun nga, ang sinabi ko dito, ang unang alamin mo kung yung tumatawa at nagbiro na yan ay taga-LA lahat. 'Di ba? Kasi parang na lahat naman, kahit naman halimbawa ganito kasi sabi mo dito, yung sunog na yan, sir, sabi mo maibabase sa scientific. Lahat naman maibabase mo sa scientific eh. Hindi naman magically na nag-a-appear yung mga yan. Kahit na scientific yan o hindi, kagustuhan pa rin ng Diyos na mangyari yan. 'Di ba yung mga ganyang bagay? Let's say, meron tao tinubuan ng brain tumor. Pwede mo rin naman kasing isipin na kagustuhan din na magkaroon siya nun eh. 'Di ba? Hindi naman katulad yan ng mga yung sa mga duwende-duwende na pag pinarusahan ka yung kulam na pag pinarusahan ka magkakaroon ka ng insekto sa katawan. Hindi. Basta kung ano may mangyari, kahit nga madapa ka lang dyan sa kung kagustuhan ng Diyos na madapa ka, madadapa ka eh. 'Di ba? Kahit nga sa sobrang ingat mo minsan, pag sinagasaan ka at namatay ka, kagustuhan din ng Diyos yun. 'Di ba? Hindi naman sinasabi na porket walang solusyon Kasi parang ang pinapalabas mo dito, hindi na nila nagawa ng solusyon. Yung pagkakaroon nga ng tumor minsan, 'di ba, pag cancer minsan wala ng solusyon. 'Di ba? I mean, ang punto kasi dito, sana maintindihan natin yung konteksto. Kapag tinanong na kung may kinalaman ba yun o wala, kung wala naman, yun lang yun, wala naman talaga. Pero it doesn't mean na payag na ako na bastusin nyo ang Diyos. Walang ganon. Huwag kayong mag-imbento ng ganon. 'Di ba? Doon lang tayo sa kung ano yung tinanong at yun din ang sasagutin. Sabi ni Sir Momong, bro, wag sana sila makontento na nakuha daw kuno na engkanto yung bata. Imbestiga ng mabuti yung tatay ng bata. Baka may kinalaman siya. I hope and pray na. Yun na nga yun ang problem eh. 'Di ba? Once na tinanggap nila na yun ay kinuha na ng engkanto, lahat ng hope na malaman mo yung katotohanan kung ano nangyari sa bata, wala na yun lahat. Kasi napangunahan na ng belief na kinuha nga ng engkanto, wala na tayong magagawa. Sayang kasi yung magiging effort. Sa totoo lang, paano kung hindi ko na naman sinasabing hindi totoo ang engkanto ha. Hindi ko sinasabing hindi totoo ang engkanto. Hindi ko alam kung totoo ang engkanto. Kasi hindi ko pa naman naranasan eh. Hindi ko naman pwede sabihin totoo sila. Paano kung hindi naman pala totoo? 'Di ba? Pero ang bottom line kasi dito, paano kung hindi naman talaga kinuha ng engkanto? 'Di ba? Pwede naman kasing mangyaring kinidnap yan eh. Wag niyo sabihin sa akin na hindi, makukuha lang ng engkanto yan. No. 'Di ba? May saksi na nakita yung tatay na kinuha yung bata eh. Tapos naging palusot na lang ng tatay. Hindi ako yun. Kasi ang mga engkanto pwedeng manggaya ng itsura eh. Di patay na tayo diyan. Yun ang ko eh. Paano kung somewhere out there nandun pa yung bata, buhay pa? Tapos i-give up mo na lang dahil inisip mo na kinuha na siya ng engkanto. 'Di ba? Just imagine ko anong paghihirap pa ng bata na yon na gutom na na-trap siya somewhere dyan sa gubat. Tapos iisipin na lang ng magulang na kinuha na ng engkanto yon. 'Di ba? Mali yung solusyon na ginagawa, pausok sila ng pausok dun sa puno, batingting sila ng batingting dun sa puno, hindi makita-kita yung bata, na kung ang ginagawa nila ay sinusuyod nila yung buong kagubatan, at least kahit pa paano, may chance na makuha yung bata, di ba? Kaya nga, di ba, kung gusto nyo paniwalaan yung paniniwala nyo na yan, di, bahala kayo. Na kinuha ng kaya lang ang sa akin, sayang, what if? Unang-unang tanong, 100% ba
Na alam nyo na kinuha na ba ng engkanto yon, 100% na ba yon? 'Di ba? Bilang magulang, matitiis mo ba na maisip yon? Eh paano kung katulad nga ng sinabi ko, nag-iiyak-iyak yun sa isang sulok na walang makain? 'Di ba? Anyway. Hello, Ma'am May Malagenya. Sa Rafi Medina, hello. Nandyan daw lang yung bata na yan. Si Mark Lester, Neil Lester, or anong name, nalilito ako sa name nito ni Sir eh. Hello, Nanay Riza, kamusta na? Hello, Ma'am Emmy. Hello, Sir Martsan. Warren Margo, hello. So, lipat tayo doon sa isang video, no? Doon sa may footprint. Gagawa ako ng documentary dyan. Babalikan ko yung mga malls. Magi-interview ako ng mga pwedeng interviewin regarding dyan sa mall na yan. Sabi ni, neto ni Dr. Strange. Soulstone Philippines, tenant ako sa SM Center Las Piñas. Madalas ring may footprint sa store namin. Bata at matanda, imposible sa customer dahil palagi kami nagbabantay sa customer. Pag may pumasok sa store, kaya alam namin kung sa customer o hindi. Para sa akin, paranormal yan. 'Di ba? Meron talaga yan. I mean, ngayon, kung yung hatol ay paranormal ba yon o hindi, skeptic kasi ako eh. Ayaw kong idiretso na paranormal agad. Eh, malay mo, may explanation pala. Pero for now, kung tatanungin nyo ako, may naiisip ba ako? Wala talaga eh. Wala talaga. Kahit yung feeling ko na sa worker lang yon, kasi may mga nagko-comment dito eh, talagang wala eh. Hindi siya pasok dun sa, doon sa iniisip ko. Sabi gano'n ni Ma'am May Malagay niya, good evening. Good evening din po. Sabi ni Sir Glenn Kabangbang, tanong lang bakit kaya exclusive sa mall tong Phantom Baby Footprint? Meron bang ganyan sa hospitals, museum, or feeling ko meron. Nagkakataon lang mall kasi mall lang yung yung parang masyadong bantay sarado eh. 'Di ba? At yung feeling ko meron basta building na malaki. Natatandaan ko sa nung kinuha kong corporate account ang ng Valenzuela, ang munisipyo. Parang may naririnig akong ganyan din eh, footprint din eh. Munisipyo ng Valenzuela. Pero iba talaga sa mall. Kadalasan mall eh. Sa hotel siguro meron din. Basta mga building na mga malalaki. Sabi ni Sir Bernard Kenneth Suerte Felipe, sabi ko na, Sir Bungo, di ba sabi mo same footprints tapos minsan ibang place nagpapakita. Is it possible ba na may isa sa mga... Hindi, granting, no? Sige, sasakyan ko to, may nagpa-prank sa inyo na may dala-dala siyang paa na laruan na may dumi at stamp niya. Pinauna lang kayo. Dito sa part na pinauna, hindi pwede. Pag nagki-clearing ka, ikaw ang laging huli dapat. Dahil ako yung key custodian eh. Dapat ikaw yung last touch. Ikaw yung last, bago mo isara yung selling area. Hindi pwedeng mauna ako. Ganon din sa pagbukas, no? Ako din yung mauunang magbukas at mag-clearing din. Hindi pwede. Tsaka makikita naman sa CCTV. Ni-review sa CCTV, sir. Yung huling pumunta do sa spot na yon, kami nag-clearing. At nung kinabukasan, hanggang finorward yung video, ako pa rin yung unang nakarating doon na. Nakita nga sa CCTV, tumigil na kami doon eh, dahil nakita na namin footprint eh. Natingnan na namin lahat-lahat yan. Lahat-lahat yan. Tsaka kung prank yan, ang daming lugar na puro puro ganun din. Lahat yun nagpa-prank din. Pero I do appreciate itong yung pag-offer nyo na explanation na. Pero I think hindi siya possible. Maganda sana kung may mag-investigate, no?
Oo nga eh, no? Ang maganda diyan ano eh, sa during inventory eh. Or during ano, during tawag dito, may during refacing, yung babaguhin yung mga position ng merchandise. Overnight ginagawa kadalasan yun eh. Kaya lang ano eh, ewan ko kung investigation lang, kung malabo eh. Ano, maaari mo bang makita yung mga footprints na kinumpile mo? Wala na eh, nasa drawer ko yun sa opisina eh. Naiwan ko na yun doon. Pero ang dami nun. Sabi nga ni Pronok Rivera, sabi nga nun, dito tayo mag-start. The role of water quality. Another factor that can contribute to the sticky residue problem is the quality of water used during the cleaning process. Hard water which contain high concentration of minerals like calcium and magnesium can leave behind deposits on your tiles making hindi talaga sir eh. Kasi yung quality nung nung minamap namin, yung pang-map namin, ini-inspection yun nung nung O1 namin or nung admin officer. Hindi talaga eh. Well, I do appreciate yung ito, no? Tong explanation mo. Pero, for me, hindi talaga eh. May chemicals na ginagamit may standard na ginagamit ang mga, hayaan nyo, no? Pagka, lahat ito, iti-take note ko. At itatanong ko yan. Sige, mag-comment nga lang kayo na mag-comment regarding dyan. At itatanong ko ito pag naggumawa na ako ng documentary. Diba? There is no paranormal about the footprint appear and never disappear. Nawawala siya. Nawawala. Kaya nga, tama itong sinasabi mo, sir. Sige, pwede kong pagbigyan ito, itong sinasabi mo na to, kung yung footprint niya, let's say dito nag-appear, kinabukasan dun pa rin siya mag-a-appear uli. Iba-ibang pwesto at iba-ibang size eh. Pero I appreciate ito, itong, sige, may kilala akong head ng mga maintenance. Papautos ko na i-video kung paano nila i-map yung yung tiles. Kasi yun eh, meron pa silang spatula na pagka hindi talaga kinukudkud nila yan eh. I think hindi talaga siya possible. Well, tingnan natin, no? Kay 88 naman, sir. Sabi ni Sir Momong, good evening po sa lahat. Bro, Bongo is still skeptic pa din sa footprint sa mall. Iniisip ko talaga baka yung janitor, maintenance, or utility staff ang naglinis at nagpaalang. Hindi siya pwede magpaa sa sa loob ng Kasama yun sa Kasama yun sa standard eh. Bawal magpaa sa selling area. Pag kami syempre pagka customer, syempre mga nakachinelas lang niya, hindi namin di ba? Meron kaming protocol regarding diyan eh. Hindi pwede, sir. Yung magpaa. Kasi parang kasama sa safety yun eh. Naka-safety shoes yung mga yan eh. Yung mga maintenance. Tsaka, ang pinaka dyan, yung purpose kasi ng clearing namin, magki-clearing kami, may make sure talaga namin malinis yung yung sahig. Hindi, ganito, no? Bibigyan ko kayo ng magtulungan tayo regarding dito. Seryoso no? Kasi gagawa ko ng documentary dyan eh. Pag nagawi kayo sa mall, sa department store, kahit sinong staff doon, magtanong kayo, meron bang lumilitaw na footprint dito? 'Di ba? Then ngayon, yung mga theory nyo na to, katulad nitong kay Pronok Rivera, kay Sir Pronok Rivera,
pwede nyo silang tanungin na hindi ba dahil sa ano, at tingnan nyo yung sahig, yung marmol or yung tiles. Tingnan nyo kung possible itong theory nyo. At feedbackan nyo ako, PM nyo ako sa Bungo TV FB page. Ha? Sige. Aasahan ko kayo para masolve na natin yan kung ano man yan. Ito, pati kung maintenance yun, bata kasi minsan yung footprint eh. Sa mga pinasukan mo, Sir Bungo, yung Victory Mall na yan, every time na, hello, Sir Jamir Anastasio, sabi ni Ma'am Emmy, every time na pumunta ako, kinikilabutan ako kahit maraming tao. Di ba sa third floor, dami pang spaces na bakante, dun si Madam Auring dati. Alam ko, ang last pwesto ni Madam Auring, sa gilid, do sa exit, do sa may bandang likod, yung ano, nung araw, terminal yun papuntang Marilao eh. Tsaka Santo Niño may kawayan. Alam ko doon siya nilipat sa ano eh, doon sa may pa-exit na yon. Na medyo naawa nga rin, yung mga huling buhay ni Madam Auring doon. Medyo nakakaawa nga siya doon eh. Kasi yung may signage siya doon na yung ano, libre autograph pag nagpahula ka dito, may signage siya ganyan. Tapos kumakaway-kaway siya sa mga tao. Parang kinakapitalize niya pa rin yung pagiging sikat niya dati. Tapos hindi na siya pinapansin doon. Diba? Kasi big time si Madam Auring dati, diba? Yung mga client noon, sila Sharon Cuneta, sila ano. Lang, nakakawa lang si Madam Auring noon. Then ano yon, pag namimili sa amin yon, alam mo yung, hindi naman siya maarte, no? Pero, nakakatuwa siya, yung parang nakikipagbiruan din na hindi daw siya gurang. Yung halimbawa, mag-a-announce meron kami kasing priority lane doon eh para sa mga PWD at mga senior citizen. Mag-a-announce yung info clerk namin doon sa PA, ganon. Yung mga senior citizens po dyan, pwede po kayong pumila dito sa cashier number 15 para hindi na po kayo mahirapan. Nakapila si Madam Auring sa cashier number 15. Ganun ni Madam Auring. Ay, pang senior citizen ba to? Lilipat ako doon sa regular. Alam mo yun? Alam namin nagbibiro lang siya na in denial siya na senior citizen. Na mabait yon si Madam Auring. Pag naging Kaya lang nung bandang huli, di ba, medyo nakakaawa naman. Hello, Sir Kay. Si Kay, tsaka si Braille Jovan Gamiao. Oy, proceed tayo. Mamayang alas 10 do sa main topic natin, mga kababayan. Hindi, wait lang. Meron pa bang meron pa bang ibang comment na pwede natin sagutin din eh? Nandito na rin tayo. Katulad nito, no? Dito sa yung aswang attack. Sabi ni Steve PH, kaya nga na biktima may tagulilong. Sabi niya. Invisibility ang tagulilong. Sabi ni Nanay Riza, grabe yung nagsalita kay Bungo. Di ikaw na yung may silver gold sa pati bronze. Yung sinasabi mo, hindi daw ako magkaka-silver play button. Di hindi. Wala namang problema sa akin yun. Lahat na lang sa'yo, hindi totoo. Ito si Ma'am Kathy Peters, laging galit sa akin to eh. Ma'am, by default kasi, lahat yan hindi totoo. When you say paranormal, by default, lahat yan hindi totoo. Patutunayan lang yan na yan ay totoo. 'Di ba? Mas masama naman kung by default lahat yan totoo. 'Di ba? Wag itigilin natin yung mentality na yan, yang sasabihin nyo na lahat yun dito. May nawalang comment dito eh. May nag-comment sa akin kagabi na yun na naman daw. Pati nga ubo ko na na puna eh. Hindi daw ako gumagaling. Tapos ano pa ba yun? Yung sinabi sa akin na lagi daw ako naninira.
Tapos na yung isyong paninira na yan, men. Ano ba yung paninira? Hindi, ganito, no? Kapag sinasabi nyo na naninira ako, anuhin nyo yung yung mismong facts ng sinasabi ko, hindi naman bawal yun. 'Di ba? Hindi katulad yung tumigil ka na, magbago ka na ng content. Maghanap daw ako ng trabaho. Sabing ganon. Sa tingin nyo ba wala akong trabaho sa labas at ito lang ang kinabubuhay ko? Alam nyo ba kung magkano ang kinikita ko dito? 5,000 lang ang kinikita, $100 a month. Kasi yun ang threshold ng YouTube eh. Yung $100 na yan, saan aabot yan? Baka hindi makakain ng isang buwan yan eh. 'Di ba? Yung $100 na yan. Meron akong trabaho sa labas. It so happen na bago ako lumabas, magvo-vlog lang ako, then lalabas ako. 'Di ba? Sa client or dun sa pwesto. 'Di ba? Hindi akala nyo kasi ito yung kinakabuhay ko. Kahit mawala ito, mabubuhay naman ako eh. Siyempre, sayang na lang. Pwede rin pambayad-bayad ng kuryente yung 5,000, di ba? hindi naman masama yon kahit maisingit ko na yung tubig doon, edi malaking kabawasan na rin. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.